Magandang buhay po at welcome sa aking channel. Ngayon naman po ang aking pong ituturo ay illustrate ko po sa inyo at magbibigay po ako ng examples ng sets, well-defined sets. At tuturo ko po sa inyo yung different kinds of sets like subsets, universal sets, null sets, and cardinality of sets. So magbibigay po ako ng examples at i-illustrate ko po upang maintindihan po ninyo yung lesson. Okay, so ano nga ba ang sets? A set is a collection or group of objects. So, example po ay set of books or group of books. Another is set of rocks or group of rocks. And the set of trees or a group of trees. Okay, so mula po sa set, mayroon po tayong tinatawag na well-defined sets. So this means that it is possible to determine whether an object belongs to a given set or not. So we said well-defined set ay mayroon po siyang specific na pagkakakilanlan. Ano po? So examples ng well-defined sets at not well-defined sets para mapag-compare po natin. Okay? So first is a well-defined set, a set of fruits. So when you say fruits, ay meron po siyang specific like apple, banana, so grapes. So fruits po yon. Another one is a set of counting numbers. So we all know when you say counting numbers, alam natin that counting numbers start from 1, 2, 3, and so on. Ano po? Then, another one is the set of all even numbers. So what are those even numbers? 2, 4, 6, 8, 10, and so on. So, sila po ay well-defined set. How about for not well-defined sets? The set of famous dancers. So, wala pong specific na pagkakakilanlan yung mga famous dancers, kung sino-sino sila. Ano po? Kaya po siya ay not well-defined. Another one is the set of honest people. So, sino po yung mga honest people? So, hindi po specific. Ano po? Another one is the set of good writers. Ay, sino po yung mga good writers? Pilipino po ba? Amerikano o sino? So, hindi po siya specific. So, yun po yung pagkakaiba ng well-defined sets and not well-defined sets. Okay, so how to name and write a sets. So, paano nga pa magpangalan? Here's an example. We have set A. So, yung A po dyan, that is the name of the set. And we have braces here. Meaning to say, yung brace po niyan, kapag nasa loob ko po ng braces, you are belong to the set. Ano po? So, yung nasa loob po ng set ay, ang tawag po niyan ay elements. Ano po? Okay, so, another example. Set B. Yung B po dyan, that is the name of the set. If you notice, yung ating pong elements o yung nasa loob po ng braces, A, B, C, D, meron po tayong tatlong dot. Meaning to say, yan po, tawag po dyan ay ellipsis. So, yung say ellipsis, ay pwede po ninyong i-continue yung letters. So, A, B, C, D, E, F, G hanggang matapos po. Yan po yung ibig sabihin ng ellipsis. Okay, so bago pa tayo magpatuloy, kung ikaw po ay bago sa aking channel, click mo lang ang like and subscribe upang sa gayon ay ma-update ka sa iba pang video tutorial na aking i-upload sa mga susunod na araw. Sa ngayon po ay nagagawa po ako ng mga learning tasks at performance tasks sa mga susunod na lesson. Okay, so i-discuss po natin yung different kind of set. First one is universal set. The universal set U is the set that contains all objects under consideration. So, ang symbol po ng universal set is U. So, para maintindihan po natin ano nga ba ito, bibigay po ako ng examples. Number 1, set U contains the set of counting numbers. So, means to say, ang elements po ng set U ay counting numbers. So, ito po yung kanyang elements. Ano po yung mga counting numbers? Ang counting numbers po ay will start from 1. O kaya ay, ang counting numbers po ay lahat po ng positive integers. So, start po tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to million. Yun po yung mga counting numbers. So, naglagay po tayo dyan ng ellipsis, meaning to say, you can continue. Kasi kung di po natin lalagay yung ellipsis, lahat po dyan, isusulat po natin. Ay napakahaba na po yung ating braces. Ano po? O nasa loob ng braces. Masyado pong marami. Kaya maglagay po tayo ng ellipsis. Number 2. Set U contains the set of months of the year. So, yung ating pong elements dyan ay lahat po ng months of the year. So, U is equal to
January, February, up to December. Yan po yung ating elements, yung lahat po ng months of the year. Okay, so another example for the universal set. Number 3, set U contains the set of even numbers less than 10. So ano po yung ating elements? So ang elements po natin dyan ay even numbers less than 10. So ano nga ba yung mga number less than 10? So yung less than 10 po is 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So meron po tayo dyan restriction, less than 10 nga yung number pero even numbers. So ano po yung mga even numbers from that number? So 2, 4, 6, 8. So yun po yung mga even numbers less than 10. So ang ilalagay po natin sa ating universal set U is equal to, ang elements po niya ay 2, 4, 6, 8. So yan po yung set U ng number 3. How about number 4? Set U contains the set of odd numbers between 5 and 15. So ano po yung mga odd numbers between 5 and 15? So yun na po yung mga elements po natin ng set U. So ilagay po natin yung numbers 5 to 15. So yung 5 at 15 hindi po kasama. Kasi po nakalagay po dyan between 5 and 15. So ibig sabihin hindi po kasama ang 5 and 15. So ano po yung mga odd numbers po dyan? So, ang odd numbers po dyan sa ating set na yan ay 7, 9, 11, and 13. So, yun po yung mga odd numbers. So, ibig sabihin, yan ang po ilalagay natin sa ating set. So, set U is equal to 7, 9, 11, and 13. Okay, so another example for universal set. Set U contains the set of numbers less than 15 that is divisible by 3. So, ito naman po yung ating elements ng set U. Number less than 15 that is divisible by 3. So, ano ba yung mga numbers less than 15? Ito po. So, 14, 13, 12, 11, 10 hanggang 1. So, mula po dyan sa numbers na yan, kukunin po natin yung mga divisible by 3. So, ano ba yung mga divisible by 3? Of course, start po na tayo ng 3. So, para makuha po yung mga numbers divisible by 3, skip counting lang natin ng 3. So, 3, 6, 9, and 12. So, yun lang po yung mga number less than 15 that is divisible by 3. Kaya ang lalagay po natin sa ating elements, sa ating elements ay 3, 6, 9, 12. Yan lang po yung ating universal set. Okay, so another kind of set is subsets. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? Given any two sets, A and B, if every element in A is also an element in B, then A is a subset of B. So the symbol, A, so U po na pahalang at may bar po sa baba. So this read as, A is a subset of B. And every set is a subset of itself and empty set is also a subset of every set. So ano nga ba yung sinasabi ng definition ng subsets? Ito po yung kanyang example para maintindihan po natin. Okay? Number 1. Set Q is equal to 1, 2, 3. So the elements are 1, 2, 3. So mula po dyan sa ating elements, ay makakabuo po tayo ng kanyang subsets. So yung sa subsets, pwede pong gagayain po niya yung kanyang elements. The elements are 1, 2, 3. Subset po niya yan. Another one, kuha po tayo ng taga-dalawa, 1, 2, 1, 3, or 2, 3. And kapag isa naman po kukuha natin, 1, 2, or 3. And pwede pong subset po niya yung wala pong laman or null set or empty set. Wala pong elements. So lahat po yan ay pwedeng subsets po ng set Q. Okay, so kung bibigyan po natin ng pangalan yung mga subsets na yan is any letter in our alphabet except Q. Ano po kasi given na po yung Q. So for example, yung unang subsets po natin ay 1, 2, 3. So set A is equal to 1, 2, 3. Then, pangalan po natin yung mga 2 elements. Set B is 1, 2. Set C is 1, 3. Set D is 2, 3. And then, yung mga tag-single element, set E is equal to 1. Set F is equal to 2. Set G is equal to 3. And then, yung ating pong null set o yung wala pong element, set H is equal to null set. So, pwede pong pangalanan ng any letters.
So, if you are going to write in symbol, A, yung una po, A is a subset of Q. Yan, pwede po yan. B is a subset of Q, C is a subset of Q, and so on. So, lahat po yan ay kanyang subset. So, ganyan po yung pagpapangalan po ng subsets. Okay, so another kind of set, ito po yung sinasabi ko kanina, null set or empty set. So, a set with no element is an empty set or null set. The symbol for empty set is that one. Okay, so braces po na wala pong laman sa loob at 0 po na may slash. So, yan po yung symbol ng null set or empty set. So, ito po yung examples. Number 1, Q is equal to. So, wala po siyang elements. Ano po? Okay, number 2. Another example. Set P is the set of months with 25 days. So, ano po yung set P natin? Ano po yung elements ng set P natin? Meron po bang months with 25 days? Wala po. Kaya P is equal to null set. Another example, 3. Set T is the set of cars with 100 wheels. So, wala pong cars na may 100 wheels. Kaya yung set T dyan is null set or empty set. Okay, so another kind of set is the cardinality of set. The cardinal number of set A, denoted by N, close and open parenthesis A, is the number of elements in set A. So, pag nakita po nyo yung number na yan, or yung symbol na yan na N, close and open parenthesis any letter, yan po ay cardinality of set. Ibig sabihin ay yung number po ng elements, okay, in a set. So, ito po yung example para maintindihan po natin. 1. Set Q is equal to A, B, C, D, E. So, ano po yung elements ng set Q? A, B, C, D, E. So, yung kanyang cardinality of set ay bibilangin natin ilan ba yung elements. So, ano ba yung elements niya? A, B, C, D. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, NQ is equal to 5. So, yun po yung cardinality of set. Another one. Number 2. Set A is equal to 2, 4, 6, 8. So, ilan po yung kanyang elements? 2, 4, 6, 8. Bilangin po natin 1, 2, 3, 4. So, NA is equal to 4. Another one. Number 3. Set B is the set of vowels in English alphabet. So, ano po yung mga vowels in English alphabet? Kailangan ilagay po muna natin into listing. Ano po? So, B is equal to, yung vowel po ay, sabi po natin nung element po tayo ay A, E, I, O, U. Ano po? So, bilangin po natin ilan po yung elements. 1, 2, 3, 4, 5. So, set B or the cardinality of B is equal to 5. Okay, so number 4 example, set C is the set of numbers between 5 and 8. So ano po yung elements ng set C? So yung elements po niya ay numbers between 5 and 8. So ano po yung numbers between 5 and 8? Yun po ay 6 and 7. So yung cardinality ng set C ay NC is equal to 2. Okay, so number 5, set D is the set of odd numbers less than 7. So again, ano po yung mga numbers less than 7? 6, 5, 4, 3, 2, 1. So ano po yung mga odd numbers dyan? So ang odd numbers po ay 1, 3, and 5. Ayan po yung mga odd numbers. So ano po yung kanyang cardinality? So ND is equal to 3. Okay? Number 6. Set E is the set of even numbers less than 2. So ano po yung mga numbers na even numbers less than 2? Meron po ba? Wala na, kasi ang number na less than 2 ay 1. So, ang 1 ay hindi po even numbers. So, ang set A po natin dyan ay, ano po, null set or empty set. So, ano po yung cardinality ng set E? 0. So, wala po. Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe for more video lesson. Nawa po ay natulungan ko kayo sa inyong aralin.